Nadine's POV. Can I have my kiss now, Han? Masuyong tanong ni Zeus sa akin. Inayos niya pang buhok kong nakatabon sa aking mukha. Pagkatapos, sinuklay niya ito gamit ang kanyang mga daliri. Sino mag-aakala na ganito pala kalambing ang isang masungit na Zeus sa Maniego? Kiss lang? I didn't realize kagad na yun ang lumabas sa bibig ko kaya agad ko itong tinakpan pero huli na para bawiin ko pa. Lalo pa akong nahiya nang mapansin kong pinipigilan ni Zeus na matawa sa akin. Just say you want more, wife. I will gladly do it for you. Sabi niya at saka muli na naman akong hinalikan. Ang harot-harot niya talaga at heto na naman ako, nagpapaharot din sa kanya. I never imagined myself to be this submissive to anyone. Pero dito kay Zeus, konting lambing lang, bumibigay kaagad ako. Ginayuman niya ata ako eh. Can I kiss now? Nagtanong ka pa? Hirap ko sa kanya para takpan ang pagkapahiya ko. Ngunit tumawa lang ito't hindi pinansin ang pag-irap ko. Parang tuwang-tuwa pa ito habang nakatingin sa nguso ko. My wife is a real beauty. Saad ni Zeus sabay patak ng halik sa aking labi. Hindi ko alam kung binobola niya lang ba ako o totoo ba yung mga sinasabi niya. Nagniningning ang mga mata ni Zeus na nakatingin sa akin kaya hindi ko maiwasang pamulahan. Why do I have this effect from him? Yung tipong natutulala ako sa tuwing tinititigan niya ako o sa tuwing nakatingin ako sa kanya. Hindi ako mapakali at parang may humahalukay sa tiyan ko. Am I that attracted to him ba? Hindi ko na malayang matagal na pala ako nakatitig sa kanya kung hindi pa ito nagsalita. Ano na Nadine, gwapong-gwapo ka ba talaga sa kanya? Can I kiss my wife now? Muling tanong ni Zeus sa akin at hindi na hinintay ang sagot ko at binuhat ako pa upo sa harapan niya. I am straddling him now. My legs are on the each side of his waist. Agad ako napakapit sa balikat para hindi ako mahulog. Our position is so awkward. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbibihis. Yung alaga niyang matapang na nakatayo'y tila nagmamayabang pa. Tumama pa yung alaga niya sa harapan ko. Umangat din ang laylayan ng damit ko kaya nakikita niyang aking panloob. I still have my black lazy tongue though. Pero sobrang nipis at liit lang din naman ito. Parang biglang nagbagong temperatura ng aking katawan. I'm not drunk and my senses are all active. Alam ko kung anong gusto niyang mangyari. My mind is crowded but anticipation of what's going to happen excites me. Ano kayong feeling? Put me down, Zeus. Hindi ko alam kung nakikiusap ba kung ibaba niya ako. Wala naman kasing diin ang pagkasabi ko sa kanya. Mukha tuloy akong nagkukunwari lamang na gustong bumaba. Lalo lamang ako nangihina nang maramdaman kong marahan niyang hinahaplos ang aking likod. Ang isang kamay naman niya nakaalalay sa aking bewang. I'm dying to do this to you last night, Han. He said in a raspy and cold voice. His deep-set black eyes is looking gently and I feel the butterflies in my stomach again. I focus my eyes on his face kahit hindi ko pa makakapag-concentrate dahil sa tuwing nagsasalita si Zeus, gumagalaw naman yung alaga niya. Relax Han, you're too stiff. I'm not gonna eat you. Kinalma kong aking sarili. Tama nga naman hindi niya ako kakainin. He's just asking for a kiss, hindi ba? Paano ko ba naman pakakalmay ng sarili ko gayong nag-uusap kami na nakahubad siya at ako na may nakaupo sa harapan niya? Are you sure? I joke and smile at him seductively. My wife is a temptress. Natatawang saad ni Zeus. Can you please kiss me now and put me down? Kasi Tumigil ako. Paano ko ba sasabihin? My what, Han? Come on, say it. Malambing itong sabi sa akin. Lumunok muna ako kasi nakakahiya talagang sabihin na yung alaga niya'y gumagalaw at nagigising ang harapan ko. Para namang alam na nito kung ano iniisip ko, hinihintay lang akong sabihin ito sa kanya. Sanay na sanay talaga. Siguro ganito din ang ginagawa niya sa mga babae niya. Pa-fall talaga itong si Zeus. Say it, Han. Your commander is touching me down there. Nakapikit kong sabi. Hindi ko alam kung gaano na ako kapulang ngayon. Malakas itong tumawa at ibinao ng mukha niya sa leeg ko. Hindi ko tuloy alam kung maiinis o makikitawa ba ako sa kanya. This guy is unbelievable. Nagawa niya pa akong tawanan. I let him laugh hanggang sa tumigil siya. Kumala si Zeus sa pagkakayakap sa akin at muling tumitig sa aking mukha. Major Zeus Samaniego, reporting for duty.
Biro niya sa akin kaya hindi ko napigilang matawa. May gana pa siyang magbiro gayong ako dito pigil na pigil ng gumalaw. I don't want to move dahil pakaramdam ko namamasa yung harapan ko lalo na't ganitong posisyon namin ngayon. Does it make you uncomfortable? Napairap ako sa kanya. Hindi lang uncomfortable, nagiinit ako. Nag-iibang reaksyon ng katawan ko tuwing gumagalaw to. Napanguso ako nang hinawakan ni Zeus ang aking batok at kinabig palapit sa mukha niya. Our faces are inches away from each other and I can smell his breath fanning in my face. Bigla tuloy ako na-conscious dahil ang bango pa rin ang hininga niya kahit kagigising lang namin. It's my first time to feel like this to someone. Nadine, I don't know how to express what I feel, but please bear with me. I didn't expect him to say those words to me. Is he confessing his feelings for me? Hindi ko rin alam paano magre-react sa sinabi ni Zeus. Ang alam ko lang ngayon ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. I'm surprised but at the same time happy. Ito rin ang unang beses na makaranas ako ng ganito sa taong hindi ko pa inaasahan. Hindi ako gumalaw dahil nagulat pa rin ako sa sinabi ni Zeus. He's now caressing my lips at para ako napapaso sa paraan ng paghaplos niya dito. I can't focus on his face anymore. Para na ako nalalasing habang nakatingin din sa mga labi niya. The anticipation to kiss him excites me pero kailangan kong pigilan ang aking sarili. He's now looking at me intensely. The intensity of his midnight black eyes double when I lick my lower lip. Do you have an idea how much I wanted to taste and devour your sweet mouth, Han? Tumaas ang mga balahibo ko dahil sa sinabi niya. Mas napahigpit ang pagkapulupot ng mga kamay ko sa kanyang leeg. Lalo nagiinit ang katawan ko sa init ng hanging binubuga niya. Pakaramdam ko, lalong namamasa ang harapan ko. I am just imagining before the taste of your lips. But now that you are my wife, I can have it anytime I want. You're making me crazy, my Nadine. Really? Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya dahil hindi naman halata. Halos ayaw niya nga akong tingnan nito noong una. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pang-reject niya sa akin noon. I always wanted to kiss you, Han. I'm just controlling myself. You can kiss me now. I don't know where I get the courage, but I want him to kiss me now. I saw how his emotions changes. The fire of desire is evident in his eyes. Dahan-dahan ni Zeus na nilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa naramdaman ko na lang nasa kupin ng mainit niyang labi ang mga labi ko. I closed my eyes to feel the sensation that only Zeus can let me feel. He didn't move at first. It's like he's savoring the taste of his lips touching mine hanggang sa naramdaman ko na lang ang mahinat na ingat niyang paggalaw. Napadiin ang pagkahawak ng kamay niyang nasa batok ko para mas palalimin ang halik niya sa akin. I can now feel his tongue tasting and devouring my mouth. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko at parang itong lalabas sa aking dibdib. I can't describe the excitement and the happiness that I am feeling right now. Han, I'm going crazy now. Napapaos ni Zeus na sabit pigil hininga nakatingin sa mga mata ko. I wanna make you mine. I want to make love to you right now. Nanay yung mga balahibo ko. Hindi ko alam kung patitigilin ko ba siya o hindi. Mas lamang ang kagustuhan kong ituloy ang ginagawa namin. Looking at the mighty Zeus looking so weak right now melted my heart. Muli niyang inangkin ang mga labi ko. This time his kisses are rough. He stopped and found his way to my jaw. He started kissing and licking it until it reaches the side of my ear. I flinched when he licked the sensitive part below my ear. It tickles me and the sensation is driving me crazy. Stop me, wife, while I still can. Nahihirapang pakiusap ni Zeus sa akin. How would I stop him? I like the way he caresses me. His words, his touch, his kisses. I like everything about him. Hindi lang siyang nababaliw, ako din. Nawawala ako sa tamang pag-iisip but I care less. I only want to follow the desire of my heart. A soft moan came out from me. Han, stop me now if you don't want to. Hindi ko na si Zeus pinatapos at ako na mismo ang umalik sa kanya. It's legal now. I'm his wife and he is my husband now. We're married. I fulfilled my promise to give my first to my husband. I kissed him hard at make him groan. Mas pinailalim niya pa ang paghalik niya sa akin at lalo ko nagiinis sa tuwing ginagawa niya to. His tongue is fighting mine. Kulang na lang ikagating ito sa sobrang panggigigil.
Napasinghap ako nang maramdaman ko ang paggalaw ng harapan niya. Hindi ko na malayan nakasabunot na palang mga kamay ko sa buhok niya. Muling bumaba ang halik ni Zeus sa pangako kaya napaliyad ako. "You're mine, hon. I already mark you," he whispered, and I could feel that he's looking at the hickey he planted on my neck. His lips found the blade of my shoulder. At first, he's just giving me light feathery kisses hanggang sa naramdaman ko na lang na muli niya tong sinipsip na lalo nagpapaliyab sa apoy na nagwawala sa aking katawan. He is marking his territory. Bawat lipat ng kanyang labi ay may naiiwang marika. He is like a starved monster and I'm his prey. Para tong sabi katuhaw sa pagkain at akong pagkain niya. I am now under his mercy. Hindi na ako makakawala pa. This feeling is new to me and I can say that I'm loving it. I don't want him to stop dahil nasasarapan ako. Ibang-ibang sarap na hatid nito sa akin. Hindi ko maipaliwanag. I can't find the right words to explain the sensation it's giving me right now. I'm losing my sanity. Naramdaman kong mga kamay ni Zeus sa pang-upo ko, tinila ako pa diin sa kanya. Hindi ko alam kung saan ibaling ang aking ulo. Kinakapos na ako ng hininga. Halos kalahati ng katawan ko'y minarkahan na ni Zeus. "Remove this hand," he said, and removed my dress without waiting for my reply. He left me with my lacy black tongue and I saw how his eyes sparkled, looking at my exposed body in front of him. At hindi na namin parehong napigilan ang init na nagmumula sa aming mga katawan at tuluyan akong inangkin ni Zeus. "Thank you, Han." Dinig kong bulong ni Zeus pero hindi ko na nakuhang sagutin dahil pakaramdam ko pagod na pagod ang buong katawan ko. Namimigat ang mga talukap ko't gusto ko na lang matulog ulit. Making love with him is the best thing that happened today pero hindi ko inaasahan na nakakapagod pala. Before I could fall asleep, naramdaman ko mahigpit na pagyakap ni Zeus sa akin at ang pagsiksik ng mukha niya sa leeg ko. May binubulong pa siya pero hindi ko na maalala. "Thank you, wife. I'm sorry." Nagising ako, wala si Zeus sa tabi ko. Bigla akong bumangon pero muli ring napahiga na maramdaman kong hapdi sa pagitan ng mga hita ko. May suot na akong damit at puting boxers. Siguro dinanitan niya ako kanina habang natutulog ako. Nanghihinang katawan ko at daig ko pang binugbog ng ilang tao sa pananakit nito. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong ilibot ang paningin ko sa paligid. May mga nakakalat na larawan sa taas ng mesa katabi ng bed. Gusto ko sanang abutin para tingnan pero hindi ko maigalaw ang nananakit kong balakang. Kaninong silid kaya to? The place is warm and cozy. The wall is painted with white. Walang masyadong design maliban sa isang painting na dalawang batang nasa park ang nakasabit sa gitna. Parang may sumikdo sa aking dibdib pagkakita ko sa painting. Hindi ko alam pero may iba akong nararamdaman. May kumatok sa silid. Bigla akong kinabahan dahil kung si Zeus ito, hindi niya na kailangan pang kumatok. "Ma'am," tawag nito sa akin. "Gising na po kayo?" Boses na isang babae. Naguguluhan akong tumingin sa may pintuan. Nasaan si Zeus at bakit ako nag-iisa dito sa silid? "Gising na po," sagot ko sa kanya. Inayos ko ng aking suot na t-shirt at tinasang kumot sa aking katawan. Dahan-dahan itong pinihit ang pintuan. May dala itong tray ng pagkain pero wala doon ang isip ko. Tumingin ako sa likod niya at baka sakaling nakasunod si Zeus sa kanya pero wala. Gusto kong itanong sa kanya kung nasaan si Zeus. Nagsisimula na akong kabahan. Pakaramdam ko, may hindi magandang balita na dala si Manang. "Ma'am, kumain na po muna kayo." Magaling itong sabi sa akin sabay. Lapag sa pagkain sa mesa, niligpit niya pang larawan sa kanilagay sa unang drawer. "May pinabili po palang damit si Major Samaniego," sabi niya sabay turo sa paper bag na nasa paanan ko. Nagsimula naman nakipang aking dibdib. I can't believe that he can do this to me. The thought that he might have left me is slowly consuming me. Talaga bang iniwan niya ako pagkatapos niyang makuha ang lahat? "Manang, nasan po si Zeus?" I tried to control my voice but deep inside, I wanted to start screaming. Natigilan si Manang at nakita kong awa sa kanyang mga mata. Isang malakas na buntong hiningang kanyang pinakawalan bago ito sumagot sa tanong ko. "Nagmamadali pong umalis kanina, ma'am. May emergency daw. Binilin ka po niya sa amin. Nandyan po si Sir Gabby sa labas. Siya daw ang maghahatid sa inyo pa uwi." Para ako nabingi sa aking narinig. It's a confirmation of what kind of asshole he is. Tumango ako kay Manang. I tried to hide my tears pero ang tridon ko mga luha ay naguunahan na sa pagpatak sa aking mukha. I'm so stupid. Antang ako para maniwala sa kanya. I bowed my head to hide my face. From Manang, I know that she's watching me.
Baka sa pag-aalala sa mukha niya kanina. Huwag po kayong umiyak, ma'am. Siguro may rason lang si sir kaya siya umalis. Ikaw lang pong kauna-unahang babaeng dinala niya dito sa rest house niya. Mahinahon itong paliwanag sa akin pero malabo ng pag-iisip ko. Para akong sinampal ng ilang beses sa pag-iwan ni Jesus sa akin. Ano man ang rason niya, masakit pa rin ang ginawa niya sa akin. I gave him my all. Kasalanan ko din naman dahil ang bilis kong magtiwala. Mabilis akong bumigay. Please don't tell him that, I cried, Manang. I'm fine po. Magbibihis lang ako. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at bumaba na ako sa kama. Kahit masakit ang aking katawan, pinilit kong tumayo at maligo. I didn't use the dress that he gave me. Kinuha ko lang panty para gamitin. I have extra nipple tip in my pouch at yun ang gagamitin ko. Wala akong pakialam kung puno ng marka ang katawan ko. That's a reminder of how he betrayed me. Sige lang, tatanggapin ko to ng buong puso. Wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Ang sakit pala ng ganito. Gusto kong magwala. Gusto kong basagin lahat ng bagay dito sa silid ni Zeus. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit parang mababaliw si Bettina. Kakaiyak sa tuwing niloloko to ng nobyo niya. So this is how Bettina felt before na pinagtatawanan ko lang? Ang sakit pala talaga. It hurt me to the bone. Hindi ni Zeus lang ako sinaktan. Ininsulto niya pang pagkatao ko. Umiiyak ako habang tinatanggal ang mga suot kong damit. Parang pinipig ang puso ko sa sobrang sakit. It really hurts. Kung yan ang gusto mo, Zeus, pagbibigyan kita. I will not give you the satisfaction to see me miserable because you left me. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Expect the annulment papers first thing in the morning tomorrow. That's what I promised to myself. Gusto kong umiyak na malakas at nagsisigaw sa loob ng banyo. Pero naisip ko rin kung para saan, para kanino. Para ano pa, there's no point in crying over spilled milk. Hindi ko na may babalik kung anong kinuha niya. That is what I get for being dumb. I took a quick shower and fixed myself. I used the same dress that I wore the other day. Wala akong pakialam kung mangumoy man ako. Pagkalabas ko na silid nakita ko si Luke na nag-aabang sa akin. I know the brute since college at naging kaibigan ko din ito. Not that close pero matuturing ko pa din kaibigan. Seryoso lang tingin ito sa akin but I can see the pity in his face. Are you ready? Tanong niya pero iniwas niya din ang mga mata niya. He is not in his usual safe. Yung masayahin at palangiti. Kaya nanibago ako sa kanya. I acted normal in front of him. I can't let him see that I'm hurting. I don't want him to tell Zeus that I cried. Bucket of tears over him. He's not worth it. I'm a masada and no one can hurt me without my consent. And this time, I chose not to be hurt. Kaya ko to. He's just took my virginity, not the whole me. It's just a tissue. Hindi nito mababagong pagkatao ko. Nadine, just drop me somewhere, Luke. May pupuntahan pa ako. I cut him off. I don't want to hear any explanation from anyone. Dahil kung gusto magpaalam niya sa akin, pwede niya akong gisingin. Pero pinili niyang iwan ako, so be it. I'll accept it. Hanggang doon na lang yun. Hindi ako maghahabol sa kanya. Nakaya niya akong iwan pagkatapos may mangyari sa amin. Pwes, kaya ko rin. Mabuti ng maaga pa't alam ko nang walang patutunguhan to. Okay. I heard him took a deep breath bago ako pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Tahimik lamang ako hanggang sa may naisip na kung pwede kong babaan. Hindi ako uuwi sa mansyon ngayon. Dediretso ako sa kondo ko. I bought a unit at walang nakakaalam sa kanilang lahat. Pumunta lang ako doon kung gusto ko ng katahimikan at yun ang kailangan ko ngayon. I want to have my peace. Gusto ko mapag-isa. Gusto ko mag-isip kung anong susunod kong gagawin. But before I could tell, kung saan ako bababa, biglang tumunog ang cellphone ko. Ayaw ko pa sana sagutin dahil baka siya ang tumatawag pero asa naman ako. Hindi ko nga alam ang numero niya. Hindi rin ako sigurado kung alam niya bang number ko. Fiona calling. Napangiti ako na makitang pangalan niya. Lakas talaga ng radar nitong kaibigan ko. Tama lang at tumawag ito ngayon. At least may makakausap ako. Fiona? How are you, love? Malambing itong tanong sa akin. This guy is really the sweetest. I miss you. I miss you too, Fiona. Sagot ko sa kanya. Can we talk later? I just have to run some errands and then I'll get back to you. Is that okay? I said smiling. Pansamantala akong kinalimutan ng sakit sa aking dibdib. Yeah, sure. Take care, love. He said and then dropped the call. Nantuningin ako kay Luke, nakita ko nakakunot ang noo niya tila nagtatanong kung sino kausap ko pero wala akong pakialam.
Wala akong dapat ipaliwanag sa kanya. Stop the car, Luke. Dito na lang ako. Natigilan pa ito pero kaagad din namang nagpreno. Nadine, thanks for dropping me, Luke. Pasalamat ko sa kanya. Tumango lamang ito pero bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. I'm fine, don't worry. I smiled kahit hindi abot sa aking mga mata. Inabot niyang jacket na nasa likuran at saka binigay sa akin. Wear this, Nadine. Tinanggap kong jacket na binigay niya. Alam ko nakita niyo mga marka na binigay ni Jesus sa akin. I just hope that he won't tell my brothers about this. Please, don't tell anyone, Luke. Let me fix everything first. His face is still serious but he nodded. Kaya ngumiti ako sa kanya. Thank you. Take care of yourself, Nadine. Yeah, I will. Mabilis kong tugon. Sino pa bang mag-aalaga sa sarili ko? Ako lang din naman. Bago ko bumabay may binilin ako sa kanya. Tell your friend not to show his face again. Expect the papers in his table tomorrow and I will be glad if he will sign it. Thank you. Pain took over the moment I set foot in my unit. I was lost for words. I was blank. Hindi ko alam kung una kong gagawin. Umiyak lang ako ng umiyak. Namamanid ang katawan ko umupo sa sofa. Binaluktot kong aking mga tuhod at niyakap na parang doon ako kumukuha ng lakas. Punong-puno na ng luha ng aking muka na halos wala na akong makita. Wala akong mapagsabihan sa katangahang ginawa ko. Wala akong ibang pwedeng sisihin kung hindi ang sarili ko. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.